Tito Sen, muling babalik sa politika, at kinumpirma nga ba ni Bossing? Cheryl Cosum nagreklamo nga daw ba sa Itbulaga? The Bark Ads Main Mendoza at Taide, nagalit daw dahil sa nangyari. Yan nga ang mga nangyari sa Itbulaga, ngayong Biyernes, March 15, 2024. Kung saan ay ang naglaro sa periphery, ay ang news anchor ng TV5 na si Cheryl Cosum. Dito nga ay may sinabi ito, dahilan para mapaisip ang ilan sa mga netizens. Nangyari nga iyan, habang ini-interview siya ni Bossing, bago magsimula ang segment na periphery. Dagdag pa nga nito, na kinakabahan ito sa periphery, at hindi sa pagbabalita, dahil nga ayon sa kanya, ay mga kamera lang ang kaharap niya sa pagbabalita, hindi gaya sa periphery, na may mga kasamang mga studio audience. Pero, may sinabi nga ito, dahilan para mabasa ang mga tanong ng mga legit The Bark Ads netizens, sa comments, sa kanilang YouTube livestream. Yan nga, ay matapos nitong mapag-usapan, na hindi siya kinakabahan sa pagbabalita, o sa news, kung saan ay sinabi nga niyang, kahit magtanong ng tanong, wala, suki ko si Tito Sen. Namimiss ko na Tito Sen, mauulit ba yan? Na kung saan, ay biglang ang sumagot si Bossing ng, malapit na, at ang sagot naman ni Tito Sen ay, pwede. Makikita pa nga, ang mga naging reaksyon dito ni Maine at Miles, habang pinag-uusapan na ito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Tanong pa nga ni Miss Cheryl Cosum na, confirmed na ba? Matapos ngang sumagot dito si Bossing na, malapit na. Na kung saan, ay ilang beses nang sumagot dito si Tito Sen, ng, pwede, matapos nga itong mapag-usapan, at matanong na ito sa kanya. Malapit na. Malapit na. Oo. Confirm na ba? Pwede. Tanong tuloy ng ilang comments, na kung tatakbo nga ulit, si Tito Sen, at muling papasok sa politika. Kaya naman, ay mababasa ang mga comments sa kanilang YouTube livestream, patungkol sa mga tanong, at pagpapakita nga kaagad ng suporta, kung sakaling muling babalik si Tito Sen, sa politika. Matatandaang, noong nakaraang taon lang, June 3, 2023, ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay dating Senate President Vicente Sotto III, o Tito Sen sa Malacanang. Agad ding namang nilinaw ni Tito Sen noon, na hindi siya inalok na maging miyembro ng gabinete ni Marcos. Natanong din si Tito noon, kung balak ba niyang muling maging Senate President. Na kung saan, ay sumagot naman siya na, kung ako'y babalik sa Senado, hindi naman ako kailangang mag-Senate President, unless gusto ng mga kasama ko. Sa katunayan nga, ay mababasa din ito, sa article mula Abante noon. Matatandaang, biniro pa nga noon ni Tito Sen si Mayor Jose Manalo, na sasamahan niya ito na mag-file ng COC, na tila nahiya pa nga si Mayor Jose noon. Dahilan, para mabasa ang isang comment, sa kanilang YouTube livestream noon. Na alam naman niyang biro lang ito, pero dagdag pa niya, na baka sign daw ito na baka daw tatakbo umano ulit si Tito Sen. Na napag-usapan na rin natin noon. At matatandaan din namang, noong January 12, 2024, sa segment na Gimme 5, ay ang 5 pinapahulaan noon, ay ang mga lugar sa NCR, na nagawang city ni Tito Sen, na isa na nga dito, ay ang Makati, Taguig, Las Piñas, Muntinlupa, at Parañaque.
At dito din, ay natanong ni Boss Joey si Tito, kung ilan ang mga municipalities, na nagawa niyang city sa buong bansa. Dito nga, ay sumagot si Tito Sen, na 32, ang nagawa niyang city sa buong bansa. Kaya naman, ay biro ni Boss Joey, na, iboto po natin si Tito, kung tatakbo lang. Iboto po natin si Tito. Kung tatakbo lang. Samantala, tila nagbiro na nga si Miles at lalo na si Maine, matapos ngang sabihin ni Miss Cheryl Cosam, na tila kulang daw ang perang binigay sa kanya. Sa katunayan nga, ay ilang beses niyang binibilang ang pera, hanggang sa sinabi na nga nitong kulang daw. Kung saan sinabi nga niyang, parang yung bilang ko kanina 10 lang. Ito nga, ay dahil 12,000 pesos na ang pera niya, pero ayon sa kanya ay 10k lang daw ang bilang niya. Kaya naman ay pabirong ng sinabi ni Maine at Miles na kumpleto ang binigay nila, at honest sila sa Itbulaga. Na sinabi nga niyang, kumpleto po yan Miss Cheryl honest po kami dito sa Itbulaga. Biro pa nga ni Miles na, wag po kayong nagbibintang Miss Cheryl. Pabiro pang ang dinagdag ni Maine na, opo masama po yun. Hanggang sa makikita na nga ang nakakatawang ginawa ni Maine, na kung saan, ay pabiro na naman ng iiyak ito. Hanggang sa natawa na nga lang ulit siya. Pero, matapos namang bilangin muli ni Miss Cheryl ang pera, ay sinabi nitong dumikit lang pala, kaya inakala nitong 10k lang at hindi 12k, ang hawak niya. Kaya naman, ay muli ngang makikita ang nakakatawang ginawa ni Maine dito, na dahilan para makita ang reaksyon dito ni Miles. Ito nga, ay matapos itong gawin ni Maine, na tila inambahan nga si Miss Cheryl Cosam. Kaya naman, ay makikita ang mga nakakatawang reaksyon dito, ni Maine at Miles. Na mababasa pa nga, ang ilang comments ng mga legit The Bark Ads netizens, patungkol dito. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?